leg day ko po ngayon kaya nakapag-drive ako. Long time no see sa inyong lahat mga kapatid. Shower dahil may work na po ako, papasok na ako sa work ulit.
Ayun! Nandito si Coach. Si Coach Emil. Ha? Sakit. Sakit sa ano, kamay. Yan. Kailangan ko nang mag-shower. Dami tao. Nandito na ako sa locker room. Ang dami tao. Kahapon. Tawan-tawa ako kasi merong dayo dito. Hindi ko lang alam kung American or sa ibang part ng Europe. Dito kasi conservative pa sila. Nagubad siya as if totally naked. Nagtingin na lahat. Nagmura yung mga lokal. Tapos nag-English ako. Sabi ko, in other country it's normal. Especially when you are in male locker room, all male or all female. They are all naked, sabi mo. Yes, but here, it's not, sabi. Talagang tawa na kami, hagal pa. Kasi naglakad dito sa locker room ng hubot-hubad. Yan. Hello po sa inyo lahat. Sino ba nandito? Si Coach Emil at saka si Van Halen ng Vietnam. Hi, Xin Chào. Xin Chào. Ano kasi yung ano? How are you? Nakalimutan ko na eh. Dati nakakapag-Vietnamese ako. Ngayon, nakalimutan ko na. Oh, grabe. Sobrang... Huwag mo patayin video sa shower, papanoorin ka pa rin namin. Makikita nyo si Machete. Ay, si Machokoy pala, hindi Machete. Magsa-shower ka na lang live, bro. Makikita nyo po si Junjun. Nagko-cool down lang po ako. Ay, grabe.
Sarap-sarap magpapawis. Ngayon lang ako pinagpawisan ulit. Kasi sa every winter, talagang hindi ka pagpapawisan. Ayan. Ano na ba ang latest ngayon? Ayun, may nagano sa akin na yung hamon ni Brad Ace. Sabi ko nga, hindi haharap yun kasi meron siyang kasalanan sa batas at saka sa mga kapatid. Anong mukhang ihaharap noon? Sabi ko ng ganyan. Kaya yung mga ganyang issue, hindi pinagpapatulan. Basta ako, focus ako kay Bonjing. Umanda ka, Bonjing. May kausap na ako kanina. Nag-email na ako. At nag-reply na yung kausap ko. Handa ka na ba, Bonjing? Mag-ready ka na, Bonjing. Huwag na nga lang. Si Top Kilog ba talaga yun? Top Kilog. Oo, siya yun. Siyang siya. O paano po? Mag-ano na ako. Maliligo na ako, baka malita ako. Mas maganda pala, mag-debate si Top Kilog at King Kong parang may kaso. Correct. Bago natin. Marami nagbibihis. You finished, brother? You finished? I think, yeah. You are from? Pilipinas. Walking here? Popo. Oh, Italy. Dem babadem. Oh, Lonyat. Lonyat? Popo. How many time you live here? Triviet. 3 years? Popo. 3 years wine? Brother. Popo. Popula. Ovula. Yeah, Kupuna. Polosi? Priami? Popo. Priami? Restaurant. Hotel, restaurant, Priami. Restaurant. Restaurant? Po. Restaurant di posto? Po. È Priami? O non Priami? Io prima. O culo! C'è da dire da tua da dice. Cooking? Po. Cooking traditional menu? Yeah, I'm live, I cannot say. Oh, nice. Popo. Nice. It's secret, I cannot say. Romeli? Yo. Find something. Yeah, I want blue suse. Yeah? Po, I want blue suse. Tulchem. Yeah, you looking around. Looking, Popo. Find it. Popo. Documenta di chiamata. Po. Super. No. Let me see again. J. Eh? J. No. Federico. Yeah. Let me see. Ship.
Jane, Jimmy. you're Jimmy. Kazim. The Jane name and a sheep. Albania name. Say Beck. Jimmy. Huh? Beck. Beck? My boss name Ah. before Beck. The Jane name and kid. Got Tamandoy? I think that I tell you. Okay, okay. Yeah. Tamendoy. Yeah. Thinking. Ah, okay, okay. How about your name? Okay, okay. Si Cameron. Basil. Chaka? Basil. Barsim. Basil. 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 Ah, Basil. In Philippines, there's a famous singer named Basil. Most Famous. famous. Most famous. Oh, Basil. Basil Valdez. Po. Nice. You put in YouTube. Basil Valdez. 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 Po. Sing Latin. Yo, Philippine. Philippines. Po. Nice. Hey bro. Mayor Pabshim. Mayor Pabshim. Baka hindi naman si Junjun ang makita namin. Baka si Jenjen. Ayun lang. Bye-bye po mga kapatid. Okay. Hello po. Ayan. Magandang araw sa inyo lahat mga kapatid. Sa lahat ng mga manonood at nanonood ng video na to. Muli po pagbati ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyong lahat. And ayun. Last workout day for this week kasi bukas every Sunday close ang gym kaya yan medyo maaga tayong matapos ngayon kasi leg day. Mabilisan lang, pasundot-sundot lang. Ayan, tapos na ako sa sa workout ko sa leg. Sobrang pawis, sakit sa katawan ng pagka natatamaan ng aircon. Buti na lang naka-off yung aircon dito. Ito yung libangan ko dito eh. Everyday mag-gym. Kasi wala ka namang ibang kung maglilibot ka, mapapagod ka lang. Why not mag-workout para naman makapaghanda sa laban namin ni Bonjing. Bonjing, kailan ka haharap sa hamon ko na debate? Hanggang debating walang kibuan ka na lang ba? Hindi ba ikaw ang nag-isip nung debate tsaka nung itanong mo kay Soriano? Bakit ngayon walang itanong mo kay Daniel Rason? Si Rodel Mangiliman ang sasagot. Grabe, tagaktak yung pawis ko. Hello po mga kapatid, long time no see again. Alam nyo naman pong busy tayo ngayon dahil yung trabaho ko po ang duty ko is opening and closing. So yung workload nasa akin lahat. Ayun. Hello brother Tricom J. Hindi ko pa rin maalala yung kapatid na nagpapabati. Mag-asawa yun na matanda. Sa mga kapatid na taga Pangasinan, na Exeter tsaka Closet, kontakin nyo lang po si brother Tricom J. Ayun, sabi ni brother Macho Perez or John Lloyd ng USA, yo live habang gym, nagpapagal sa pagsisiwalat.
Napigtas yung tali ng ano. Oo nga, no? Ang bobo ng ano. Ang bobo doon sa ano, ang hiwaga ng pinto at saka pintuan. Shoutout pala kay Brother Abet Guande, yung kasama kong Base 1. Base 1 ka, alam ko Base 1 ka, baritone. Sa National Choir before, kabatch ko siya as a trainee somewhere around 2002, I guess. And ano, graduate siya ng ano bang course mo sa UP College of Music? Voice yata. Yan. Maligayang paglaya sa iyo, Brother Abet Guande. At ayun, kasama ko sa National Choir. Before ako umalis sa Pilipinas, dinalaw ko pa itong si Brother Abet Guande. Kasama ko si Manong Nilo Laya, si Dick Payabyab, si Oneng Ditisio, at saka si Brad Bong, at saka si Andy. Nanood pa kami ng concert sa UP Diliman. Ngayon, Exeter na rin si Brother Abet Guande. Napigtas yung ano, yung punching bag. Napigtas yung itang tali. Sabi ni Sir Duncan Hedge Knight. Yun. Hulas-hulas na tayo. Oo nga, hulas na tayo. Hala. Hulas na tayo. Today, Brody, hey, good afternoon. Oo nga, hulas na tayo. Sabi ni Brad Machu, pang ano ba yan? Depensa sa bunutan ng ngipin yung punching na yan. Sabi ni Kidlat, umiyak daw si Goya kanina sa pasalamat. Mambabakod. Iyak-iyakan yarn. Kasi, alam mo, bukas makalawa, mapapanood mo na ang sarili mo sa National Television. Nako, rason. Talagang ako man, iiyak ako. Hindi mo kasi ginagamit utak mo. Hello. How are you? Mia. Sige siya. Me, flagship. Pak, wapak. Dem baba dem. Wow. Anong? Speak with phone, please. The gym is very quiet every Saturday. Need music. No, pack people, partners. Yes. This day outside is more than people. It's They good. come over, you It's can good to work stay. out because everything is Yeah. empty. You have more space for yourself. Yeah. Exercise. No need to wait. Yeah. Pag marami tao kasi sayang yung oras, nag-aantay ka lang. Meron pa akong
2 minutes bago maligo. Hindi ko dinala yung bike ko ngayon kasi kanina nag-bike ako. Kasi kinukwenta ko yung pagod ko. Pagka kasi closing, merong service may naghahatid. So, magbabas na lang ako ngayon. So, 40 cents lang ang magagastos ko. Ayun. So, makakatipid pa rin ako.
kita matsyempuhan kasi madalang na rin po ako makapag-live. And nakita ko po yung picture nyo na pinost ni Brad Ace. Bumabata po kayo. Sabi ni Brad, Jaime Palatao, bro, magpalakas ka dahil malapit na ang sparring mo kay Bonjing. Sabi ni Stella Smith, hoy Daniel, demonito, kailan ka pa natakot sa Diyos? Pag nagpayaman ka na, talagang tarantado ka. Sabi ni Stella Smith, ay wow, ang sarap naman. Yung foreigner na yun. Kinakain ba yun? Sabi ni Sis Lisel Pasqua, hello Brad, parang may pinaghahandaan tayong laban. Oo nga po. Meron tayong natitirang 24 minutes. Last. Pawis. Love trip ka talaga, Stella Smith. Kahit kailan. Tapos na tayo for this day. Cool down lang tayo konti. Then shower na. Yan. Ano na po ba ang balita? Hindi na ako nakaka-monitor eh. Pati sa PPP, hindi na ako nakakapag-monitor. Dahil shoutout nga pala sa PPP. Hello. Sa Post and Ponder Podcast. Sa ating mga ate at kuya na tumatayong support group for the Exiters community. Shout out pala kay Big Brother DK, kay Brother Ace, kay Brad Eman, sino pa ba? Kay Brad Edron, and Kidlat, Unwanted, Aqua, sino pa ba? Baka may makalimutan ako, may magtampo.
Tagal mo na wala. Nandito lang ako, akala mo lang yun, wala. Pero meron. Whew. Grabe. Kapoy kaayo. Ayun, meron pala silang bagong cast. Si Brother Crusader, si Brad Nico Cordero. Anak ni Sis Lily Cordero ng Sukat. Nakita niyo naman ako. Yung tiyan. Wala na akong tiyan. Oh. Madalang na lang kasi akong kumain ng kanin. Whew. Pagod. Nag-games na ako. Uhoy. Ano, Daniel, hindi ka ba natatakot dito? Magbabas lang kasi ako ngayon eh. Hindi ako magbabike kasi pagod. Ang init-init pa naman. Sobrang init po ngayon dito. In this corner, weighing 25 pesos. Red JR, wano. Namiss ko kayo mga kapatid. Ligo muna tayo. Merong sauna dito eh, kaya lang hindi ako nag-avail ng sauna nila. Mainit naman eh. Sa winter na lang. Sa winter kasi ang hirap ang hirap pagpawisan. So, ayan. Goli. At hanggang dyan lang po muna mga kapatid. O Daniel Rason. Ngayon, nag-iiyak-iyakan ka. Bakit? Kasi alam mo bukas makalawa, sa bagay ngayon pa lang napapahiya ka na. Sabi ko nga sa'yo, kung magpapakumbaba ka lang, hindi naman sa amin eh. Kung magpapakumbaba ka sa katotohanan, umamin ka na nagkamali ka. Lahat naman ng tao nagkakamali. Tignan mo yung pinakadakilang hari na nabuhay, pinakamayaman, pinakamatalinong hari na... Ay, hindi pala si Solomon. Mali pala ako. O, tignan mo, pag nagkakamali ako, umaamin naman ako. Daniel Rason, ikaw umaamin ka ba? Si Haring David na haring itinalaga ng Diyos nung nagkamali siya, nung nagpakumbaba siya, pinatawad siya ng Diyos. Nung inamin niya na nagkamali siya, ikaw ba? Kailan mo aaminin na nagkamali ka, Daniel Rason? Ay, ba naman yan? Basic lang naman yun eh. Diba? Pag nagkamali, di magpakumbaba. O sige po mga kapatid, papasok na ako dito sa, o baka gusto nyo pumasok. O yan. Ito yung shower room. Sabi ni Brothers, ang halay. Ay! Baka makita na naman ang Santolan Station.
Santolan Station. Tayo po ay papalapit na sa Santolan Station. Ang susunod na istasyon ay Santolan Station. Paano po mga kapatid? Ang ganyan lang po. At ako'y maliligo na. At meron pa po akong trabaho. Bye-bye po mga kapatid. Hasta la bye-bye. Hello guys. Ayan. Good afternoon. Good evening. Good morning sa inyong lahat. And once again, pagbati ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyong lahat. To all our dear brothers and sisters in Christ and in the faith all over the world. Once again, greetings of true love and the truth to all of you. Kakalabas ko lang ng work. So, wala tayong gym today. Dahil sarado ang gym. So, ngayon, ayun. Goalie time. Para magano tayo ng radiation sa katawan. Yun yung beach dito. Mas maganda pa rin yung beach sa Pilipinas. Wala akong dalang kahit ano. Yung suot ko lang. Yun yung bike ko. Ganito lang ang buhay. Masaya. Simple. Gusto ko sana dun sa medyo walang tao, kaya lang medyo mapapalayo pa ako. So dito na lang. Hindi ko alam kung saan ako upo dahil may bayad sa mga payong. Yan, may mga payong-payong. May mga bayad yan. Hindi naman natin kailangang magtagal. Ano lang, para makapagbawas lang. Ang daming nag-skydive dito. May kausap ako kanina. Kaya lang, 100 euro ang isang dive. Ay, hindi pala skydive, paragliding. Hello po sis Nel Di Malanta. Yan, papainit. Pag nag-swimming yung mga tao dito, naka-brief lang. So magbi-brief lang tayo. Butas pa yata yung brief ko. Kasi naka-short lang ako eh. Uupo lang tayo. Tamang chill lang. Yan. Hello po. Tamang paaraw lang. Babalik naman yung yung kulay natin pagka winter. So, paaraw lang tayo ngayon. Uy, nandito si Sis Tess. Hello, Sis Tess. Tayo? Live tayo. Sis Tess. Ayan. Nag-send ako sa'yo ng invitation. Na-miss ko po kayo Na-miss ko po yung tawanan natin. Hello, bro. Sabi ni Sis Nel Di Malanta, enjoy lagi. Opo. Maiksi lang po ang buhay. Para gugulin sa walang kakwenta-kwentang mga bagay. Kaya po natin ginagawa itong pagsasalita, dahil for the benefit of other people, for their awareness. Yan. Nandito rin si Sis Dolor Geka. Shoutout kay Mama Mary, miss ko yung tawanan kapag magkasama kayo ni Badong. Oo nga, busy na po sila Mama Mary eh. Kami nga din dito, busy. Sobrang sakit ng likod ko kasi maghapon na akong nakababad sa initan, sa pugon. Tagaktak yung pawis ko.
biglang binuksan yung aircon. Ayun, nalamigan yung likod ko kaya sobrang sakit. Ayan, ngayon pinapainitan ko sa araw. Ayan. Mama Mary, busy yata si Lola Gets. Kaya nag-send ako ng invitation sa kanya eh. Kaya lang mukhang busy. Magano lang po kayo mga kapatid. Mag-comment lang po kayo at babasahin po natin. Naka naka-boxers lang ako dito. Sobrang saya pag magkasama kayo. Busy po si Mama Mary eh. Ano po kasi ngayon, summer season. So, maraming Tapos, yun nga pala, nagkasakit yung yung amo po namin. Yung matanda, po siya, na stroke. Buti na lang, when I was in Tirana, nadalaw ko siya, nandun siya, kakalabas lang niya sa hospital. Almost a month din siya sa hospital. Yan. Sarap pumiga sa buhangin. Tapos may malamig na beer. Comment lang po kayo mga kapatid. Ay, sino ito? Tumatawag. Saglit lang po ha. Ah, yung, yung yung paraglider na nakausap ko kanina. Tinatawagan ako. Mukhang bibigyan ako ng discount. Sabi ko kasi bucket list ko yung mag-paraglide. Kaya lang, wala tayong 100 euro. Mag-comment lang po kayo mga kapatid, babasahin ko. Sino bang nanonood lang si Lola Gets eh. Mukhang busy siya. Ano bang oras na sa US? Lobat po ako. 3:30 po dito. Lobat pala si Lola Gets. Daming nag-aabang sa'yo, Lola Gets. Yung mga fans club mo. Ano lang tayo dito. Mga 15 minutes lang. Uuwi na para makatulog. Kasi bakbakan sa kusina, grabe. Dalawa kasi yung station ko. Kaya ano po ako,
paspas. Sabi ni Sister Ina Galliano, hello po Brad Badong. Yan. Ano ba? Ano bang pag-uusapan po natin? Mag-comment lang po kayo mga kapatid para alam po natin yung ano, yung pag-uusapan. Kanina chinek ko yung Viber ko. Meron palang miss call yung kausap ko. Ano, that was, kailan ba? Sunday? Nung Wednesday. Kaya, naku, dapat sana ngayon, ano na, mapapanood nyo na ako. Pagka binabanggit ko yun ngayon umiiyak na daw si Bonjing. Iyak-iyakan na si Bonjing. Kasi sabi ko naman sa'yo, Bonjing mapapahiya ka lang dahil alam mo naman sa sarili mo na kasinungalingan lang yung pinagsasabi mo. Ayan, tapos pinasama mo ko. Alangan naman hindi ako kikibo. Hindi naman tama yon na pinapasama mo ko, wala akong kakibo-kibo. Paano na yung mapapaniwala mo? Hinayupak kang Bonjing ka, hinayupak kang Danyerason ka. So, di na lang ako gagamit ng derechahan na, hinayupak kang Danyerason ka. Pero mo, matapos kong paglingkuran yung sambahayan mo, ako pa yung masama. Nag-message ako dun sa kausap ko Sabi ko, "Hi po." Hindi ko napansin yung kasi walang notification yung ko yung Viber. Kaya ayun. Sabi ni Sis Nel Di Malanta, excited ako diyan. Ikaw excited ka, pero merong hindi excited. Salek. Oh, Shum. Skalek. May nagtitinda ng cheese dito. Malamig din. Very good. Very nice. Ore. Salek. Trechinlek. Trechinlek. Oh. Skalek. Dushinlek. Nesser. Okay. Where are you from? Philippines. Big money, eh? Yo. Gold. It's not gold. Metal. How much money? What? How much money? How much money? This is gold. Big money, eh? No, it's not. Pak. Pakfara. Pak pare. Okay. Okay. Ciao. You can sell many. Sorry, Tebekop. Akala nila mayaman ako. Binibenta ako ng kung ano-ano. Hindi nila alam na ako lang ay isang slap soil. Whew. Yan. At mukhang magkakatotoo na yung panaginip ni Sis Ruby Castillo na naaagnas yung muka ni Danya Rason. Naaagnas sa kahihiyan. Diro mo nagpakilala ka na isang taong mabuti, isang taong banal, isang taong kagalang-galang. Sa likod pala ng kung ano-anong kabalbalang pinaggagawa mo, biro mo
Sabi mo, itinuturo mo, wag kang hihipo sa babae na hindi mo naman, hindi ka lang umihipo, pumapatong ka pa, hinayupak kang danyarasong ka, hindi ka na nahiya. Yan, sige. Maangang ka pa, danyarason. Bukas makalawa, baka magsalita din sa national television. Yung mga, ay, ba't ba na, ba't ba nadulas ako? Baka magsalita sa yung mga babaeng inano mo. Ay, naku, Danyerason. Meron nga akong kausap kaya lang hindi pwedeng Masarap magpa-araw. Pag winter, walang ganito. Pakitin nga natin si Brad Wency Bound. Ito, matagal din matagal na rin kapatid to. 30 years yata itong si Brad Wency Bound. Hello, brother. Ay, mukhang ano bang oras na sa Pilipinas? Madaling araw yata sa Pilay. Hindi, gabi pa lang. Alas 7 ng gabi sa Pilipinas. Mukhang busy si Brother Wency Bound. Ito 30 years ka, di ba? Brad Wency Bound? Pero mo naglingkod ng pagkahaba-haba. Ayun. Doon ako, yun. Doon ko gustong sumakay, kaya lang €100. 15 to 30 minutes daw yung flying time. Woohoo! Sarap. Sarap lumipad. I-ano lang muna natin yung mga nandito. Uy, pero nandito, hindi ko pwedeng banggitin. Si Brother Wency Bound. Si Brother Rio. Brother ba? O Sister Rio Jab Oka. Sister Dolor Geka. Si Brad J. Boncalan Noblesa. Si Brad Ray Barcelona. Siyempre, nandiyan si Lola Get. Si Teresita Abalos, ang mother ni Brother Ace Abalos. Si Sara. Si Brother Alexander Datoy. Uy, apelido pa lang, kilalang kilala na. Si Sister Ofelia Mercado Bamba. At saka si Sister Ina Galliano. Ay, papahitim tayo. Nandito rin si Sister Maribel Palarca. Sabi niya, hello po bro. Hello din po, sister. Mukhang magtitinda ako ng prutas pagka break time ko. Pagka break time. Kasi meron akong 6 hours na break time. So, pwede akong magtinda ng prutas ng 2 oras. Proszę cię. Salek. Şimdi pes. Çin. Nimi pes Çin.
Nimilek. Nagtitinda ng inihaw na mais. 150. Hayde, hayde! Pili tayo. May nagtitindang bata eh. Kawawa naman. Nimi Festin. Skalek. Wala nga akong pera. Ayun. Yo... Yes. Yo Pestin? Walang panukli eh. Nagtitinda walang panukli. Eh. Naka-ano lang ako eh. Naka-boxers lang ako eh. Sabi ni Rio Jaboka, good evening, Brad Badong. Have a nice day dyan sa inyo. Sabi ni... uy, nandito si Brother Joseph Junior Lubang. Ang kilabot ng mga bulok na mga yun. Sabi ni Brother Joseph Junior Lubang, samantalain mo na, Brad JR Badong. Makakalipad ka for 50 euro. Huwag na natin hintayin yung lipad na hindi kailangan ng visa. Kung 50 euro lang, kakagating ko eh. Kaya lang, 100 euro eh. Sabi ni Rio Jaboka, ilang buwan na Brad Badong, chubby ang tummy. Oo nga eh. Kita ba yung tummy? Sana tummy lang ang nakita. Baka nakita na naman yung Santolan Station. Sabi ni Brother Prince Garcia, may mga closet po dito, hindi lang kaya maghayag pa. Ay, naku, napakaraming closet sa buong mundo. Maraming closet. Sobrang dami mga kapatid. Sabi ni Brother Tricom J, wow, sana all tol. Sana all may santol. Sana all santol. Mas maganda nga dyan sa inyo, Brother Tricom J dyan sa Pangasinan. So, 42. So, magbababad ako ng mga 15 minutes. Then, sibat na at matutulog. Yun lang ang buhay. Chill lang. Chill pag may time. Ngayon kasi wala tayong gym. Dahil sarado ang gym. So, samantalahin. Comment lang po kayo mga kapatid. Sino pa ba nandito? Uy, nandito si Brother Roger Kuya. Nandito din si... Sino ba? Hindi ko nakikita yung iba eh. Naantok na ako. Gusto ko nang humilata dito sa buhangin.
Sabi ni Tricom J, pagbalik bayan ka tol, pasyal ka dito. Bigyan mo ko chocolate. Haha, chill lang, enjoy lang ang buhay. Dati kasi di tayo enjoy. May tali tayo. Correct. Ang daming ang daming uh, ginawang pambabakod sa atin. Hindi natin na-enjoy yung buhay with our family, with our friends. Yun. Ngayon, mga kapatid, malaya na tayo. Sabi ni San Pablo, sa kalayaan kayo'y tinawag, wag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan sa ikalalayaw ng laman. Hindi naman masamang uminom ng alak. Yung banal na dugo ng Panginoong Jesucristo ay it symbolizes by wine, mga kapatid. At ang unang milagrong ginawa ng Panginoong Jesucristo in His ministry, turning water into wine. Hindi po coincidence yun, mga kapatid. Lahat po yun ay nakaplano, mga kapatid. Bakit? Yun. Tanong natin kay Brad Ace. Ang daming ang daming may inggit kay Brother Ace. Sabi ni Brother Roger, kuya, yes bro, sa lugar ko dami ding closet, pero sa North suyang-suya na sa mga pa-target at paulit-ulit na teksto na sobrang tagal na ng oras, nanay ko, mga mahal ko sa buhay. Salamat sa Diyos, may natira pa. Taga New Zealand ito si Brother Roger, kuya. Tama ba? New Zealand po ba or Australia? Yung mga karamihan ng mga closet na nakakausap ko, na dating tumutulong ng 100,000, milyon-milyon, ngayon 500, 1,000, 2,000, pinakamalaki na itinutulong nila 2 to 5,000. No more than that. Kaya siguro kaya naiiyak si Danya Rason dahil konti na lang talaga yung pumapasok sa collection. As in, konti na lang, mga kapatid. Hindi ko lang alam yung percentage kung gaano kalaki yung ibinaba ng kasi hindi na ako nakakapag-browse sa mga messages dahil sobrang busy po, mga kapatid. Meron akong mga inaayos na mga importanteng mga bagay. Like nung nakaraan, sayang nga hindi na-miss ko yung call nung kausap ko na yun. Ako, Danya Rason, magano ka na? Magpakabait ka na, Danya Rason. Kahit daw poste, wala. Pisti talaga, sabi ni Brother Roger, kuya. Sabi ni Brother Tricom J, na sayang man ang oras, hindi bale, natuto naman tayo sa nakaraan. Kay Tol A. Sabalos, Ace Tol, thanks din sa mga advice. Ingatan nawa tayo para at sa Diyos lahat ng kapurihan. Yes, mga kapatid, natuto tayo, mga kapatid, sa nangyari po sa atin. And maraming nagtatanong sa akin sa sulok-sulok, may mga ba't daw ako nagpatato, ba't daw ako nagsisimba sa Katoliko. Well, sabi ko naman po sa inyo, wala naman po talaga kasi ako na balak magtayo ng sariling iglesia. Dahil walang dapat itayo dahil wala naman pong nabuwag, mga kapatid. Uy, may lumilipad sa taas ko. Ayun. Ngayon, bawal bang magpatato?
Mga kapatid, isang beses lang po binanggit sa Biblia, sa Levitico, yung wag mong kukudlitan ng iyong katawan dahil sa patay. Specific naman po yung nakasulat, dahil sa patay. Kaya nung dumating ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, hindi naman po pinagbawal yung ano. Kasi kung bawal, uulitin niya yon, sasabihin niya yon, mga kapatid. Hindi naman po kasi importante kung ano yung itsura ng ating panglabas na anyo. What matters or what is important to God, yung pong nasa loob po natin. The inner man. Kaya yun po yung iingatan po natin. Huwag po natin pababayaang ma-pollute ng maraming pollution. Hindi lang po mga kapatid pollution sa hangin, pollution sa lupa, pollution sa dagat. Meron din pong pollution na mas kailangan po nating maging maingat tayo. Yung pong pollution sa yung spiritual pollution, mga kapatid. Meron ba nun? Yes, meron po nun. Meron nga kasabihan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag kang ang masamang kasama sumisira ng magagandang ugali. Bantayan po ninyo ang inyong mga kapatid, yung inyong mga puso. Ingatan mo ang iyong puso sapagkat dinadaluyan ng buhay. Diyan po dumadaloy ang buhay, mga kapatid, sa puso. Kaya ingatan po natin. Huwag po tayong magpapaniwala kung kani-kaninong nagtatali-talinuhan sa sulok-sulok, mga kapatid. Tandaan po natin, si Kristo ay nagturo, mga kapatid. Hindi po totoo yung may mga hindi daw dapat sambahin si Kristo. Natural, si Kristo, hindi naman niya sasabing sambahin siya. Mababa nga ang Panginoong Jesucristo eh. Humble nga siya. Sino nagsabi na kailangan siyang sambahin? Yung Ama. Yung Ama, the Father Himself. Siya po ang nagsabing, lahat ng tuhod, luluhod. Kaya, pag meron po kayo narinig na nagsasabing hindi daw dapat sambahin si Kristo, well, opinion niya yun, di galang natin. Di po ba? Sabi ni Brother Joseph Jr. Lubang, kamusta pala yung napatungan ni Bonjing? Willing ba magsalita kahit off-cam? Siguro in time, mga kapatid. But not so soon. Hindi naman kasi ganun kadali. At, naku, maganda siya. Maganda talaga. Sabi ni Tricom J, kay Moses po yun sa bagong tipan. Wala naman nakasulat. Pinaniwala lang tayo. Utos ng tao yun. Sa panahon natin, hindi utos ng Diyos yun. Correct. Nadali mo, Brother Tricom J. Utos yun kay Moises. Kasi galing nga sila sa galing sila sa Ehipto, mga kapatid. So maraming na-absorb na tradition, kultura, na-absorb ng mga Ehipto paglabas nila. Pati nga yung mga pagkain nung nagsawa na sila sa mana, sa ilang, doon nila nasabing naalala nila yung bawang, yung sibuyas, etc. etc. Yun. Kaya sino ba namang hindi magdadamdam? Pero mo inalis mo sa pagkaalipin tapos mas gugustuhin nilang maalipin para sa mga pagkain na namimiss nila. Ako nga minsan namimiss kong mag-samgyupsal. Kaya lang, sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, tinanggal ko na sa vocabulary ko yung Pilipinas, mga kapatid.
Hindi dahil hindi ko mahal ang Pilipinas. Mahal ko po ang Pilipinas. Kaya lang, hindi na po ako makakauwi dahil baka sa airport pa lang, Maninoy Aquino ako. Baka mapalitan yung pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. Badong International Airport. Baka mapalitan ng Badong International Airport. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng tao, ng mga tao. Correct. Nakasulat yan sa Marcos 7:8. Yan. Ayoko lang kasing mag-cite-cite ng mga talata kasi alam nyo naman mga kapatid, maraming bashers si Badong. Kaya sa aking mga bashers, keep on bashing. Hey, nandito si Brother Gilby Arandela at saka si Brother Bong Floresca Lipio. Nandito rin si Sister Josephine Fernando, si Brother Erwin Tagorda at saka si Brother Jet Magno po ba? Tama ba? Ikaw na ang bagong bayani ng mga Exeter. Nako! Marami na namang kukulo ang dugo. Hindi pala marami, kukunti lang pala sila. Mas marami pa rin tayo. Allergic sila pagka binabanggit yung ganyan. Kasi gusto nilang maging superhero. Hindi ko naman gusto maging superhero. Gusto ko lang gawin yung dapat kong gawin at kailangan kong gawin. Hindi naman natin kailangang papurihan, mga kapatid. Wala tayong ganon. Never in my life. Wala pong ganon sa bokabularyo ko. Woo! Sarap. Sarap lumipad, oh. Ang babagsak sa dagat, ah. May lumilipad kasi, eh. Ayan. Top. Ayun. Allergic sila pag naka-live ka. Oo nga eh. Madalang na nga lang ako mag-live eh. Kay bigyan ng cetirizine yan. May allergy. Kumusta na ba, Brad Gilby? Pakitin nga natin si Brad Gilby. Si Brad Gilby. Nasaan ka ba? Ba't hindi kita makita dito sa ayun, si Brad Gilby. Hello, Brad Gilby! Long time no see! Hello. Yan. Dinig po ba, mga kapatid? Natutulog kasi si Sisi kaya nawala akong cam. Kumusta? Umaga. Ayos lang, ikaw kamusta ka? Well, anyway, umaga naman na dito. Okay naman. Nakuha ko na yung daily routine ko. Okay. So, may activity ako daily. Pero ano ka, broken sked ka lagi? Ano na? Broken sked ka lagi? Oo, broken sked ako. Hindi ko nga alam kung hanggang kailan parang hindi ko kakayanin ng the whole season. Kasi bumabagsak yung yung katawan ko. Oo, kasi ang broken sked actually, dapat shifting yan eh. Every 2 weeks nagpapalit ng tao para hindi ka bugbog. Wala silang pwedeng ipalit sa akin kasi ako lang yung marunong ng Opening, closing. Oo. Tama. Kasi mahirap yun eh dahil
Sabagay, ang isang advantage ng opening at closing, ipe-prep mo na yung sarili mo para sa umaga. Aha. Ikaw na yung ano, ipagpe-prep mo na siya. Kumbaga, pagdating sa umaga, alam mo na yung mga ginawa mo nung gabi. Oo. Madali na sa iyo sa umaga yung trabaho. Ganun nga yung ginagawa ko eh. Yung Mm. mga kailangan kong gawin ng umaga, bago ako mag-closing, tinatapos ko na. Oo, lalo na kung halimbawang meron kayo diyang opening and closing inventory, mas madali sa'yo kasi ikaw na yung nag-o-open, ikaw na rin yung nagko-close. Pero yung schedule mo, buong araw, wala ka sa bahay. Nakakauwi ka ba pag break time mo? Kasi ano yan, 4 hours break time eh. 'Di ba? Ano, 6 hours. O ang haba, biruin mo yan, ang haba. So, yung buong maghapon mo, maliban na lang kung nakatira ka katabi ng restaurant, makakauwi ka Ano, ng bahay. pag magbabike ako, 15 minutes. No, yun lang. Pero ang off mo is isang araw o 2 araw? Walang day off ngayon, ngayong summer. Grabe, no? Di ikaw na. Ano nga, magsasabi nga ako na hindi ko kakayanin ng the whole season. Oh, mahirap yan kasi nasubukan ko yan dito sa sa North Park, dito sa Makati. Oo. Ako diyan, nag-broken sked ako diyan. Pero shini-shifting kami. Iniikot kami para hindi bugbog yung katawan mo. Tapos may barracks kami doon. Oo. Ayun, ang latest dito ngayon may mga ume-exit na silent. Oo, madami. Mm. Tapos meron akong isang nakausap na exiter dito. At ang sabi nga daw sa kanya ng mga mga manggagawa dito at officer. Ang sa kanila, ang panglason sa kanila is meron isang nakakakilala kay Badong dito kaya alam niya yung ugali mo, alam niya yung mo, alam niya yung ginagawa mo. Merong isa, kaya huwag kayong maniniwala kay Badong. Sabi niya ganon. Sabi ko, alam mo, kung merong nakakakilalang kay Badog bukod sa akin dito sa lokal, sana nag-usap kami. At saka Brad Gilby, ganito lang kasimple yan eh. May nakakakilala pala. Ba't hindi ako mabanggit-banggit ni Daniel Rason? May nakakakilala pala eh. Ganun, kung talagang merong nakakakilala kung ano yung ginagawa ko, kung ano yung ugali ko, hindi ba dapat mas matapang si Daniel Rason? Oo. Tsaka sabi ko nga, di sana hinarap sa'yo. Kung Kaya sino man nga. yung nakakakilala na nakasama mo raw, sabi niya. Kasi ganito ang kwento, Brad. Merong isang sa lokal natin na nakakasama ni Badong at kilalang kilala si Badong kaya wag raw natin paniwalaan. Sabi ko sana hinarap sa'yo. Sana hinarap sa'yo yung tao na yon at nagpatunay na may mga may mga pruweba siya na nakasama mo at wag kang paniwalaan kasi ganito yung ginagawa mo. Kaya Diba? nga. Sabi Ganun ko, lang naman kadali yun eh. oo, sabi ko, siguro kung meron yan, kasi ako nung umuwi ako ng Pinas, 'di ba? Nakasama ko si Badong, sabi ko ganyan. Di sana nagkakwentuhan kami dahil may mga post ako ng 2022 na magkakasama kami. O di sana sinabi niya, "Oh, kilala mo pala 'to." Di nagkita kami, nag-usap kami nung kung sino man yung sinasabi mo na sinasabi raw ng mga worker diyan na ganun nga. Merong isa nakakakilala sa'yo. Kaya lahat na lang nag-imbento eh. At alam mo ba yung dating sinisigaw ko na 16,000, asan na yung 16,000, 'di ba? Oo. Kinall out pa nga natin si Jamal, 'di ba? Sabi natin, Oo. "Oh, Jamal, may 16,000 dito nakatago." Kinanta rin 'yan. Kinanta rin nila na actually nandiyan pa miyembro nyo pa diyan sa Skatun. Kinanta na wala na yung 16,000 na dissolve na. Yung for the second time around mag-iipon kayo ng pang property nyo. Aha. Iba natatandaan mo yon yung sinasabi ko sa'yo na nangolekta sila ng una for property. Then nag-ended up sa nakuha po yung pera. Walang report
kung paano, saan dinala, ganito, ganyan. Nakuha po, ganito, ganyan. Tapos nung mini-meeting na, nag-meeting na kami, di ba, ang sabi ko doon, huwag nyo na pong uling gawin yan na mangongolekta kayo for property sa mga kapatid ng pera, totokahan nyo. Tapos, pagdating ng panahon, sasabihin nyo, wala na yung pera, nakuha na. Ayun, ganun nga ang nangyari, wala na. At ang sabi sa kanila, sabi ng isang miyembro dyan, sabi, nandyan pa at dumadalo pa. Miyembro lang po, miyembro lang. Pinag-loan ang mga officer ng tigwa 1,000K para bayaran yung 16,000 na nawawala, na-dissolve. Ngayon sabi ko, kung di ba naman kayo niloloko dyan, biruin mo, kinuha yung 16,000 pag loanin kayo. Di sana, wag nyong galawin yung 16,000, yung niloan nyo ang gamitin. Di ba? Ganun lang Correct. kasimple yun eh. At Kasi nga, saka may pattern talaga sila kahit sa Pilipinas yun lang sa hospital na 700 million na lagi nating binabanggit. Biro mo, bibili ka nga lang ng kamatis sisiguraduhin mo kung yung bibili mong kamatis sariwa kaya iniisa-isa mo tama. 'Di ba? Oh. Bibili ka ng property na worth 700 million. Sino ba naman tanga ang bibili ng ganong kalaking halagang property na hindi man lang aalamin muna yung whereabouts ng bibilhin niya. Biro mo kamatis lang nga ang bibilin mo. Umaabot ka ng ilang minuto sa pagpili. Oo, 'di ba? Inaano mo pa, finifilter mo yung isang bungkus na kamatis kung ano yung Yes. makikinis, maniba, Yes. 'di ba? Yes. So ngayon, ito nga nung kami nung nagme-meeting kami diyan, sabi ko nga, paano nyo ngayon malalaman? Ewan ko kung natatandaan mo yun, yung live na yun na sumampa ako sa'yo, na kinocall out natin yan na 16,000. Actually, 1 taon na yun halos. Sabi ko nga doon sa nagkwento na miyembro, 1 taon na yan halos. Nung umalis ako, 16,000 yan. Tapos ngayon, nung kinuha, 16,000 pa rin. Tama ba yung ulat nyo? Kung merong regular na kapatid na tinotokahan dyan at nagbibigay dyan, di sana umusad man lang yan kahit 18 sa 1 taon. Tapos nung kinuha is 16,000 pa rin. 'Di ba? O sige nga yung mga manggagawa yung isang manggagawang kalbo diyan. Sige nga sabihin mo. Sabihin mo na pamalian mo yung sinasabi ko. Bakit ko alam yan na 1 taon na akong exit, may nagsasabi pa niyan. Nandiyan sa inyo. Kaya ang dami yung closet diyan Sa totoo lang, hindi nila alam ng mga manggagawa sa iba't ibang lokal kung sino ang kakampi at kalaban nila dyan. Nakakaharap na nila. Parang dyan sa Apalit, di ba? Oo. Diba? Marami dyan. Akala nila kakampi nila. Hindi. Kaya nga binibigyan ka ng link Hindi ko na nga binubuksan yung link, pinapasa ko na lang May nangingi sa akin ng link. Sabi ko, ito, bibigyan kita. Huwag mo lang ipapasa sa iba kasi baka O kasi, hindi naman, anong pakikinbagan mo sa link na napaka, yung pintuan tsaka pinto? Ano ba naman yan? Sabi ko, ano bang akala ko pa nga hindi siya magkakalkal ng hiwaga. Biro mo, kinakalkal. Sa bagay, hindi naman hiwaga yon. Kaya hindi pa rin siya mali. So yan, maraming dito. Yung iba, consider nila na exit sila, kaya lang hindi sila makaalis. Nandyan lang sila nag-i-stay. Yes. Ganito lang ako, Brad. Ganito, hindi ako mag-aabuloy. Hindi, dadalo lang ako. Siguro 20-20 para sa local fund. Pero yung malalaking abulo yan na dati tinotoka sa akin, hindi na ako nag-aan. Oo, naku. Meron akong kausap dati na mga kapatid na kung tumulong milyon-milyon. Ngayon, ang pinakamalaking binibigay na lang daw nila, 2,000 to 5,000 pesos. Di ba? Pare-pare sila, ng Huwag na lang makaalis. Kasi nga, ayaw nilang mangyari. Nakita nila kung paano yung nangyari sa amin dito, mga unang lumbas. Lalo na sa akin, di ba? Nakita nila kung paano sila i-character assassinate, gawa ng kwento.
Iba, personal ang atake nila, hindi na sa aral. Kaya sabi ko, ano rin to no? Kultong-kulto no? Oh, kagaya nung ginawa ni Daniel sa akin, ni Daniel Rason, biro mo, papasamain ako. Tinanong nga ako nung sabi nung kausap ko, may nakaaway ka ba? Sabi niya, wala po akong nakaaway, sabi ko. Sila po ang umaway sa akin. Tapos tinanong yung number ko. And ayun, hindi ko nakita yung missed call niya. Oh, same pattern kahit saan Maski yung pagkakawala ng pera dito sa amin sa lokal, sa ibang city dito, ganun din yung sabi nila. Sabi nila sa akin, ganito yung nangyari. Tapos sinabi ko dun sa isang nakausap ko na officer Mhm. at sabi niya, bakit mo alam yung nangyayari doon sa ibang lokal? Yan nga yung pagkakakwento mo na ganito yung nangyayari dyan, yung pera, yung kung bakit kayo kumuha ng lokal na malayo sa city nyo. Kasi nga hinahanap na ng mga kapatid yung pinagtulong-tulungan nila for property sa ibang lokal. Aha. Tapos biglang mapabalitaan mo ng ng kumuha nga ng property pero hindi sa city nila, sa iba sa malayo para mura. Sabi ko, so hindi na lokal yan ng Regina. Hindi na yan Regina. Musjo na yan kasi kumuha sila sa Musjo Yan na nangyayari ngayon. Sa buong mundo ganyan. Wala na, lokohan na lang kayo dyan, sa totoo lang. Naglolokohan na lang kayo. Utuan na lang ang ginagawa ng mga KNP dyan pagkatapos magsalita ni Rason. Correct. Di ba, merong nagsabi nga sa akin na nung pasalamat daw, itong recently lang, kahapon, umiyak daw si Daniel Rason. Siguro, dahil wala nang pumapasok na na abulo yan ako man yun talagang mapapaiyak ako. At Kasi pagka bukas makalawa makikita niya yung sarili niya sa national television. Biro mo, nagpakilala kang mabuting tao, banal, kamukat-mukat mo sasambula sa social media, napakawalang iya mo pala. Hindi ba nakakaya talaga yun? Ako man yun, maiyak talaga ako, Brad Gilby. Kasi kung umiyak siya, ever since na siya yung namahala dyan at umiyak siya ngayon, ang napansin ko kasi dyan, yung style ng tsuhin niya, hindi niya nakuha na umiiyak at makikiusap, tulungan niyo ako, iyak ng iyak, makikiusap, tulungan niyo ako, malaki ang gawain, pang satellite, etc. So sabi ko, bakit ito hindi umiiyak? Hindi humihingi ng tulong, bagkos yung mga alipores niya ang nanggigil trip sa bawat lokal at magsasabi na tulungan natin si kuya, hirap na siya. So ngayon, baka binago na niya yung style niya, iiyak na siya ngayon dahil yung tsuhin niya dati, yun ang style hindi umubra yung niya, yung patigas-tigas effect niya. Oo, ano siya, plan B tayo, plan B siguro. Iyak tayo ngayon, di ba? Nung namatay yung tsuhin niya, di ba, hindi man lang umiyak. Hindi. Yun nga rin ang tinitignan ko. Sabi ko wala walang paano wala. iyak? Sabi nga niya doon sa sabi nga niya, buti na lang namatay na yung matandang palamura. Yung matandang palautang. Oo. Kaya nga may hiwaga yung sinasabi ng mga KNP dyan na, kuya, ang saya-saya dito. Ba't kayo masaya? Nagbubunyi ba kayo nung pagkamatay? Correct. At saka hindi sila pwedeng ni Daniel Rason. Tingnan mo, si Robert Naboa lang Hindi niya pwedeng kastiguhin. Kasi pag kinastigo niya yon, susubbatan siya. Ikaw nga ganito rin ang ginagawa mo Biro mo alam mo ba, Brad Gilby, meron akong nakausap, isa sa mga babaeng pinatungan ni Daniel Rason. Hindi ba yan yung, meron akong sinend na picture sa iyo Kaso, yung, basta di ko, hanapin mo na lang sa post.
Sige, hanapin Hindi, ko. change topic na lang tayo. Oo. Tama ka, maganda nga yun. Ano yun, dati rin nagmamanggagawa yun. Kasi para nakita ko pa siya sa ano na nag-bloodletting sa Frisco. Sa Frisco yata yun, dumalo kami ni Sis. Na destino siya ron if I'm not mistaken kung siya nga yun yung babae na yun. Oh, Brad Gilby, ano na, Oh, oras na, kailangan ko ng sige, bye-bye. dahil magbababad lang akong 15 minutes and uuwi na ako. Tapos babalik ka ng work mamaya. Oo, babalik. Matutulog muna ako, tapos babalik na ng work. Okay. Tama yan. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Brad Gilby, God bless. Bye-bye. Bye-bye. Hello po mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat, anumang oras na inyong mapapanood ang video po na ito. Muli pagbati po ng pag-ibig, ng tunay na pag-ibig sa inyong lahat at ng tunay na katotohanan. Dahil merong katotohanan kuno pero banto mga kapatid. Kaya po ako biglang nag-live ngayon kasi merong nag-chat sa akin kanina, nagulat ako. So, tapos nag-miss call. So, ang ginawa ko, kinall back ko. And, yun, nagulat siya and naging emotional yung kapatid. Sabi niya, Brother JR, nahihiya ako, sabi niya ganyan, baka makita ako ng asawa ko. Dapat magiging member yung asawa ko. Kaya lang hindi natuloy, buti na lang, sabi niya ganyan. I just want you to know that I am very grateful, sabi niya ganyan, na dahil sa bravery mo. Mag-iingat ka palagi, Brother JR, sabi niya ganyan sa akin. Sabi ko nga sa kanya, brother mo, pati ako pinayak mo, sabi ko. Ayun po mga kapatid. Maraming dismayado sa pamumuno ni Daniel Rason. Meron nga siyang tanong, sabi niya sa akin. Brother JR, meron akong tanong, sabi niya yan. Kasi kilala ko itong kapatid na to At kilala niya ako, sabi nung kapatid. Alam mo brother, sabi niya ganyan, Brad JR, ayaw sana kitang pakinggan sabi niya ganyan, ayaw kitang panoorin, kasi mahal ko yung iglesia, sabi nung kapatid. Kaya lang, kilala kasi kita, yung sinasabi nilang masama kang tao, ganito, no, hindi ako maniniwala, hindi nila ako mapapaniwala kasi nakasama kita personally for quite some time. Tutulog kami sa isang bubong, sa isang higaan ng mga kapatid. So magkakasama kami technically. Nagkaroon ng hint si Daniel Rason. Sino kaya ito? Sabi siguro itong si Daniel Rason. Kaya binigyan ko ng chance na pakinggan yung mga video mo. And nagulat ako, lately wala kang mga bagong videos. Kaya nag-message ako sa'yo kasi nag-aalala ko, I'm worried, sabi ng kapatid. Sabi ko, okay naman ako, brother, sabi ko kapatid. Kaya lang sobrang busy ko kasi ngayon dahil dalawa yung duty ko, opening and closing. Ayun. So, nasugatan nga ako kanina, nag-aalos. Dahil nakakamadali na matapos yung trabaho. So, ayun. Medyo naging emotional yung usapan namin ng kapatid kanina. Meron pala siyang tanong, sabi niya, brother, sa JR meron akong tanong, sabi niya ganyan. Kung buhay ba si Bes, mangyayari ba ito? Sabi niya sa akin. Sabi ko, kung buhay si Bes,
I don't think mangyayari ito kasi magaling si Bes magtago. Sabi ko ganyan, magtago ng mga bagay-bagay. Nakita mo naman kung paano ako naging delulu. Talagang minahal ko yung iglesia, minahal ko yung pangasiwaan and all. Sabi nga nung kapatid, Brad Badong, the JR, hindi ko ma-imagine na inaapi ka pala ng pamilya Rason, ng mga magulang ni Danya Rason. Kasi pag kasama ka namin, masayahin ka. Sabi ko, ayoko kasi ganun ko kamahal ang iglesia. Kahit inaapi ako ng magulang ng kinikilala ko sugo, okay lang sa akin. Kasi sabi ng aral bakit hindi bagkus kayo padaya? Bakit hindi bagkus ninyong tisin at kalikuan? Yun sila Sila yung authority. Wala tayong magagawa doon. Kaya sabi ko, doon sa tanong mo, kung mangyayari ito, sabi ko malabo kasi masyado akong panatiko. Masyado akong delulu during that time. Ayun, kapatid, alam ko mapapanood mo ang video na ito. Ayan, nag-video ko para sa iyo at para sa mga kapatid na nag-aalala. At maraming salamat po mga kapatid sa inyong pangungumusta, sa inyong pag-aalala. Pasensya na po dahil sobrang busy po ngayon. Hindi ko po malulugaran itong live, and naumpisahan naman na po natin itong battle na ito at nandyan naman na po kayo. Nandyan yung PPP family, yung Post and Ponder family na talagang genuine yung support na ibinibigay nila sa Exiters community. Thank you to the PPP family. Kay DK, kay Brother Ace, kay Crusader, kay Brad Nico Cordero, yung anak ni Sis Lily Cordero. Meron pa kaming video and picture nung mother ni Brad Nico Cordero. And kay Brad Edron, kay Miss D, kay Sis Tiny, kay Kidlat, kay Sis Unwanted, sino pa ba? Naku, meron akong makalimutan na meron magtampo. Sa inyo pong lahat, kay Sis Patricia, Achis ba yun? Akis. Sa inyo pong lahat, mga kapatid, wala po kaming hangad na iba kundi ang kayo po ay maging malaya ng tuluyan, mga kapatid. Ingat-ingat po tayo sa mga kunwari concern sa tabi-tabi. Meron palang vested interest, mga kapatid. Nabuking na po yung mga peke. Yan, nabuking na po sila. So andyan po yung PPP na support group sa Exiters community. Salute to all of the people behind PPP, and I just want to commend the people behind Post MCGI Society sa MCGI Exeter Reddit, subreddit, at saka sa MCGI Exeter YouTube channel. And sino pa? Kay Persimon. Hindi ko na makalimutan si Persimon, si Kira Yamato. Thanks to all of you, mga kapatid. Yung bus ko wala pa rin. Malilate na ako. Actually late na ako kasi 6 na ngayon. Wala pa yung bus ko. 6 yung pasok ko. Late kasi akong kanina. Late na ako nag-out dahil sa daming ginagawa. Ayun.
Sino bang nandito? Hello kay Sister Jermeline Honasan Balahadia, kay Sister Joseph Oliver, kay Sister Lucel Pascua, kay Brother Ray Bautista, kay Reynel Andres. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Hindi ko nakikita yung iba. Kay Sis Sheila Saclolo. Sino pa ba? Ayan, yun lang yung nakita ko. Pero merong mga ibang nanonood eh. Hindi ko makita yung mga names nila. Ayan. Okay naman po yung aking kalagayan. Awa ng Panginoon. Sabi nga nung kapatid kanina, brother, sabi niya ganyan, mag-iingat ka palagi and kasama ka po palagi sa prayers ko. And mag-aral ka ng martial arts, sabi niya ganyan. Sabi ko, wag ka mag-alala, nag-aaral ako ng boxing ngayon. Ayun, sino ba ito? Si Brother Galerio D. Gabrang. Sabi niya, shout out bro. Ayan, shout out sa'yo, Brother Galerio D. Gabrang. Ay, meron palang nag-chat. Sabi nung kapatid na mag-asawang matanda sa Pangasinan. Brother, kami po ba yung sinasabi nyo? Opo, kayo nga po. Nakalimutan ko na naman yung pangalan. Brother Tricom J. I-ano nyo na lang po, i-chat nyo na lang po si Brother Tricom J. Taga Pangasinan din po siya na Exeter. Aha. At dumadami ang mga Exeter, mga kapatid. At dumadami ang mga closet. Sobrang dami ng mga closet. Hindi alam ni Daniel Rason. Yung katabi niya pala closet na din. O, paano niyan, Daniel Rason? Kasi napaka stupido mong tao. Yan. Ay, ito na po yung bus ko, mga kapatid. Bawal maingay sa bus. Hanggang dyan po, mga kapatid. Bye-bye. God bless us all.